Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the Department of I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman gabahin sang kalibutan, naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Maber, welcome sa saramang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw na kita karon sang Webes, Mayo 7, tuig 2026. Ini ang ika-11 sa apatanan ka Webes karong bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinahanglan mga ikapon ninyo tub-tub alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyong alagad JP Hervas. Sa aton mga sukit tagpalamati all over Western Visayas, mga kautura naton sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, sumungman sa aton mga abyan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamaw man naton sa isa ka maayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban Pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo kag live van nga masaksihan sa official Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Madan sa aton sining nga pagpangalagad subong iya nga Webes nagip sa aton nga pagaistoryahan ang tuhoy sa pagahiwaton nga diskwento caravan sa Department of Trade and Industry. Subong nga nagasinaka ang presyo sa pilang ka mga balaklon. Dako nga bagay ang ining diskwento caravan kung sa diin ang mga dekalidad nga mga basic needs and prime commodities ang ginabaligya mga biyan sa mas barato nga presyo. Kung diin magakadto kag diin hiwaton ang diskwento caravan, irang aton nga pagaistoryahan mga biyan sidigid lamang madugay. Samtang speaking of prices, istoryahan taman ang mga pagtiwa sa Department of Agriculture para nga mapabilin nga kasarangan kung abot kaya ang mga presyo sa mga pagkaon subong iyang may ginapangatubang kita nga global economic crisis. Yes, mga biyan ang aton sining nga ginapangatubang karon nga problema sa pagsakas ang presyo para rehos nga ginatubang sa iban man nga pungsod pangud man sa kinagamo sa Middle East. So aton sining nga gobyerno ang nagatingwagid nga mapahagan-hagan or makaution ang impact sa sining problema. Ibalo na itong mga biyan ang mga pagtingwa sa Department of Agriculture
Kag subong man pag-update kay subong nga bulan sang Mayo, kina sa ulog mga biyan ang buwan na mga magsasaka at mangingisda. Sini nga semana formal na nga nagpungko sa ilatag sa kakatungdanan ng napilian nga mga Farmer Regional Director kag Fisherfolk Regional Director na isa sa mga aktibidad sa karon nga tuig nga pagselebrar sa Farmers and Fisherfolks Month. Kung kanday sino ang nagpulungko nga mga Farmer Director and Fisherfolk Director, inang aton nga hibaloon sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa ibang pagid nga balita, nagapadayon karon ang pagtilipon sa mga leader sang ASEAN. Kag nag-abot man sa syudad sang Cebu kahapon si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-48 nga Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN Summit kag related meeting nga pagahiwaton subong adlaw Mayo 7 tubtob Mayo 8. Ang kaimportansya sang sining aktibidad ang aton sining istoryahan sa ligid labang madugay. Sa sining oras mag-check anay kita sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton with Pag-asa Iloilo ang maging panyempo subong adlaw sang Webes. Kag hibaloon naton kung ang ining pagpanaliti nga eksperyensyahan subong aga diri sa syudad sang Iloilo. May kaangtanan bala ini sa bagyo nga gina-monitor sang Pag-asa. At kung ano ang latest nga update sa siniiyang bagyo, hibalo naton with Pag-asa Iloilo. Kaupon naton mga biyan sa piyak nga linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Webes, May 7, 2026. As of 3 AM kaganang agang, kinamonitor natin nga low pressure area, gina-estimate natin base sa mga available nga data nga may kalayon 120 km southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. So ang ngayon nga LPA ay unlikely man na mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Samtang ang bagyo nga gina-monitor natin sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga may kalayoon 1,995 km east of northeastern Mindanao. So may maximum sustained winds ini nga 65 km per hour near the center kag gusts nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 20 km per hour. So ang ini nga bagyo ay posible nga magasulod sa aton nga far by ang weekend. And then easterlies ang nag-aapekto sa may Luzon kaag Visayas. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience kata sa magalugal umon tabto magaluman ng kalangatan nga may mga isolated mga pag-ulan pangalad kag panagoob tugas ang easterlies. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makasarang pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak kaginang alas 5:30 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:03 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 41 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, you mentioned kaina may isa ka low pressure area that is being monitored malapit sa Hinatuan na Surigao del Sur. Ma'am, am I right? May posibilidad man ini nga mangin isa ka bagyo? Ang ini nga LPA sir, unlikely or manabo man ang chance nga mag-develop siya into tropical depression sir. I see. But still, we have a bagyo outside of Philippine Area of Responsibility, ma'am, no? Nga posible magsulod sa aton sining nga PAR. Yes sir, posible siya magasulod sa atin nga par by this coming weekend sir, kag paghatagan natin siya nga isang local name nga Kaloy. So ang intensity sini nga bagyo ay nasa tropical storm category.
kag may international name nga hagupit, sir. Ayun. Ma'am, ang ining bagyong hagupit no nga yara pagkaroon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, kung inyo ma'am nga i-assess ano ini siya ma'am, makusog bala, mahinay o kuna ano ang hulag sini ma'am? Well, ang hulag sini nga bagyo, sir, ay sa subong ay westward iya nga hulag, sir. So ano siya, sa tukaron ng iya intensity ay tropical storm category, and once makasulod man siya sa aton nga par ay posible man siya nga, sir, nga maghina due to unfavorable conditions, sir. I see. Ma'am Leonor, ang ining mga pagpanaliti kay kaina sa aton nga pagpadulong diri sa opisina, may mga pagpanaliti kita nga na batsyagan no, particularly around 7:30 kaina. Ining pagpanaliti ma'am, maangot ini sa ginabantayan karon nga mga weather disturbances. Yes, sir. Possible sa mga panaliting mga na-experiensyahan natin. Kaya ang sa may Negros Island region ay naapektuhan naman na daan sa answer sa LPA sa mga clouds nga dira. But possible nga na mga nag-travel na diri sa atin sa city. I see. Ma'am Leonor, as we speak, may mga area na balang nagaulan na iya magluwas dari sa syudad sang Iloilo nga naka-experience siya sa pagpanaliti kag medyo magalumon lang nga panyempo. Well, as of now, sir, may mga nakita din sa radar natin, sir, no? Sa may area sa Aklan, tapos some parts sa Capiz, may mga light rains nga kita nga na monitor, sir. Ayun. Kag talalo pang dun ma'am nga despite sa sining posibilidad sa pagsulod sa bagyo, mataas sa gihapon ang heat index naton. Ang maximum forecasted naton sa buong adlaw is 41 degrees Celsius. Maybe sa buwas nga adlaw ma'am, kag sa adlaw sa Sabado kag Domingo, Mother's Day, may ginaparan aura kita ma'am kung pila ang posible nga highest heat index. Well, sir, ang aton nga forecasted para sa Tukaron is 41, and then sa buwas, sir, possible 40. And then by weekend, sir, possible mga dira sa around 37 to 42 degrees Celsius ang mga aton nga heat index, sir. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time and information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo ug nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa luwat. There you have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sang panahon ginulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Again, mga biyan, may ginabantayan kita nga low pressure area malapit sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pero according sa Pag-asa, manubo ang tsansa nga mangin isa ini kabagyo. Pero may isa pagid kabagyo mga may international name nga hagupit ang yara karon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag posible nga magsulod sa PAR in the next few hours. So ang ining nga bagyo ang posible man nga magluya the moment nga magsulod ini sa aton nga pusod kaya bangod sa unfavorable nga weather condition. Pero paandaman nga daan sang aton sining Pag-asa ang tanan o nga maghalong kay ti posible ang pagtupa sang pag-ulan in the next few days mga ban bangod sa sining weather condition. Samtang nagahulat sang posible pag-ulan o maghalong kita kay ang aton nga heat index diri sa syudad sang Iloilo posible magdangat sa 41 degrees Celsius. So, sa mga kultura naton nga may mga aktibidad sa mga adlaw sang Huwebes, hinay-hinay lang ha kung lagaw-lagaw, make sure nga may dala nga payong, may dala nga tubig ilimnon, mag-inom sang bastante nga tubig, magsuksok sang komportable nga bayo, hindi ka baladasig maginutan, o kay likaw kita mabiyan sa dehydration, ay ining mapaang nga panyempo with too much exposure
may result mga biyan sa heat exhaustion, kag subong man sa iban pang balatian, and worse mga biyan no ang heat stroke. So halong kita. Mayo lang kay aton sining city government kabahin sa ila sining proactive measures. Naglunsad na iya sang mga cooling stations or cooling hubs kahapon. Aside sa cooling hub malapit sa University of San Agustin o kag sa bahin mga biyan sang Diversion Road, may isa pagid ka cooling hub nga gidatukod karon sa Plaza Tagay to cater naman sa aton nga mga kulturan nga magapadulong sa downtown area. And we look forward ng ining inisyatibo sa Iloilo City Government will be replicated not only sa iban pang mga distrito sang syudad, kundi subuman sa iban pagid nga kabanwahanan diri sa aton nga rehiyon. Iti hindi malang Iloilo City ang nagasaka ang heat index, kundi halos tanan nga mga lugar apektado sang sining tuman ka init nga panyempo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:21 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, istoryahan naton ang tuhoy sa ASEAN Summit na nagapadayon karon sa siyudad sang Cebu. Hindi kagiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli.
ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na dilipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:25 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyang nagtipon sa siyudad sa Cebu ang mga ASEAN Foreign Ministers para sa isa ka pagsinapol nga ang katuyuan maduso ang mga regional cooperation kag mapabaskog ang collective nga tingog sa ASEAN o kanang Association of Southeast Asian Nations sa mga key regional kag global issues. Ang mga diskusyon sa mga adlaw ang naka-focus sa ASEAN community building, external relations kag regional peace and stability nga nagapabaskog sang centrality kag paghiluusa sa ASEAN kag ang iya sining commitment nga ma-address ang mga panghangkat kag mga impact sa rehiyon kag sa mga pumuluyo sini. Angot sa sining nga aktibidad mga biyan ang presidente ang nag-abot sa Cebu para sa ika-48 ng Association of Southeast Asian Nations ug ASEAN Summit and related meetings nga hiwaton sa mga adlaw Mayo 7 tugtog Mayo 8. Unsa din pangunahan sang Pilipinas bilang ASEAN Chair ang mga talakayan sa pagpawaskog sa seguridad sa enerhiya kag pagkaon, suporta sa mga mangungumag kag mga MSMEs, proteksyon sa mga pumuluyo sa ASEAN. Lakid na ang mga pumuluyo nga yara sa abroad kag pagbaton sa Timor-Leste bilang lubos nga miyembro sa ASEAN community. Pero antes sini mga biyan, ang presidente ang nagpanguna sa madamo nga aktibidad kahapon nga adlaw. Padayon nga panabot sa gobyerno ang bulig sa mga komunidad pinaagi sa mga programa nga bawat bayan makikinabang. Ang presidente ang nagpadulong sa pila ka mga lugar lakip na ang Pasay City kung sa din iya personal nga ginadulong ang 30 ka kilo nga bugas para sa masobra 4,000 ka mga residente halin sa target nga 17,606 ka benepisyaryo si dalong sang Local Government Support Fund kung LGSF. Hinatagan prioridad sa distribusyon ang mga senior citizens, PUV o kung mga public utility vehicle driver, mga sweeper kag low-income individual gamit ang bugas nga direkta nga ginbakal gikan sa mga mangunguma sang Nueva Ecija. Kasunod ini 800 ka bagong Pilipinas barangay scholar naman sang Pasay City ang nakasalamuha sang presidente. Kaupod ang mga tiglawa sang 201 ka barangay nga nagbato naman sang Socio-Civic Projects Fund o kung SCPF Financial Assistance. Ang presidente Mabian ang nagbisita sa 4 ka syudad sa Metro Manila para pangunahan ang bigas kag scholarship fund distribution sa mga pamilya kag barangay. Nebroan sandig sa report sang PSA sang tuig 2023, 41,280 ka pamilya sa Metro Manila ang yara sa poverty line. Dugang pa rin nga wala sang duta nga sarang matamnan ang kadamaan sa mga ini na nakadepende ang Metro Manila sa mga probinsya para sa pagkaon.
Nagagwa man sa isa ka datos sandig sa academic year 2024 to 2025, isa sa 3 ka college student ang wala nakatapos. Gani bilang bulig sa gobyerno sa dalom sang bawat bayan makikinabang program, kung sa tuanay ang pagbakal sa bugas nagahalin sa kaugalingon nga bulsa sang kada pumuluyo, sa subong may libre na nga 10 ka kilo nga bugas 6 ka beses sa isa ka tuig. Kung sang una wala sang scholarship support sa barangay, sa idalom sang bawat bayan makikinabang program, kada presidential scholar ang may 20,000 pesos na nga allowance o kung scholarship kada tuig. Kag kung sang una, wala sang direktang fund release sa mga barangay, sa subong mga biyan may ara sang 200,000 pesos nga direkta nga magakabto sa barangay. Ini ang ginakabig nga mas matipid, mas may panggastos ang aton sining nga mga pamilya sa iban pa nilang pangangailangan o kung kinahanglanon. Kaga sa dalom sang sining Social Civic Projects Fund o kung SCPF Financial Assistance o kung suporta sa mga pamilya kag barangay sa Muntinlupa mga biyan, mayara sang ginparagtag nga 1.8 million pesos nga SCPF release to 9 barangays and 45 scholars, benefiting mabiyan sang 1,200 man ka pamilya nga nakabaton sang bugas. Samtang sa Las Piñas, nakabaton sang 4 million pesos ang 20 ka barangay with 100 scholars. Kag sa nakabato naman sa bugas, nagdangat sa 2,500 ka mga pigado nga mga pamilya, solo parent kag mga individuals with unstable income. Sa Paranaque, nakabaton sang bugas ang 4,633 ka mga solo parents, PUV driver kag mga 4-piece beneficiary. Samtang nagdangat naman sa 3.2 million pesos ang ginparagtag nga SCPF o kung Social Civic Projects Fund, benefiting sang 16 ka barangay kag 80 ka mga iskolar. Naglas nga ginpadulungan amo ang syudad sang Pasay. Sa diin 4,100 ka mga pamilya ang nakabaton sang bugas. Sila ginabugusan sang senior citizen, PUV drivers, sweepers kag mga low-income individuals. Nagdangat naman sa 40.2 million pesos ang SCPF nga napagwa sang gobyerno kag ginparagtag sa 201 ka barangay. Benefiting mabiyan sang 1,500 ka mga iskolar. As mentioned earlier, ang ining programa ang nagakuha man sang bugas direkta sa mga local farmers. Nakip na diri ang mga mangunguma sang Nueva Ecija nga naga-supply sang bugas kag ginparagtag sa Muntinlupa, Las Piñas kag Pasay. Nagsubuman sa mga local farmers sa Bulacan nga nangin source naman sang bugas nga ginparagtag sa syudad sa Paranaque. Gakahulugan nga ang tulong sa lungsod ay tulong din sa probinsya. Sa iya lang mansay ginpabutag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang ining nga lihok ang ilang nga ginaubra para mabatyagan gilayon sang mga pumuluyo kung anuman ang programa, kung anuman ang bulig, at kung anuman ang pondo nga ginahatag sa national government ang igapaagi sa ila sining nga mga local government. We look forward mga biyan nga iban pagid nga mga barangay, iban pagid nga mga lugar sa aton nga pusod ang masunod man nga pagkakadtuan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sining bawat bayan makikinabang. And we look forward nga mas madamo pagid nga mga
presidential scholar sa kada barangay ang makabenepisyo sa sining 20,000 presidential scholar sa aton nga gobyerno. Tinakita nato mga biyan ang impact kung makatapos ang isa ka membro sang pamilya, particularly those nga nabilong sa mga pigado gid nga mga pamilya. Okay, the moment gani nga may makatibawas daw common man sa aton nga kultura o ang pagbinuligay sa mga manghod, ang pagbulig nga makatapak man sa kolehiyo ka makatapos sa eskwela ang masunod. Okay, with this intervention, we look forward nga mas madamo pagid nga mga professional, madamo pagid nga mga degree holders ang aton nga makit-an kag makilala sa masunod nga mga tinuig. This is on top mga biyan sa mga ongoing o kung existing na nga programa sa aton sining nga gobyerno. Mayara sa mga scholar sa Department of Social Welfare and Development, mga scholar sa Commission on Higher Education, scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay Department of Agriculture, scholar sa OWA, scholar sa Department of Science and Technology, o kadamo sa mga scholarship nga nagapadayon na karon. But we cannot deny nga madamo pa sa mga kauturan naton, especially those belonging to the low-income household, ang hindi gilayon nga makasulod sa mga scholarship program nga ini. Iti balaan taman nga may mga qualifying examination for them to be able to qualify na mangin isa ka beneficiaryo nga entitled nga magbaton sang dugang nga benepisyo. Kag wala labot diri ara ang free tuition sa mga kolehiyo ka mga state universities, allowing sa aton sini nga mga kauturan, especially those belonging to the poorest of the poor, na magka-eskwela iya sa kolehiyo despite their limited resources. Alas 9:37 sa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Sa ato naman nga pagpanumbalik, istoryahan naton ang mga pagtingwa sa Department of Agriculture para nga mapabilin nga kasarangan ang presyo sa mga produkto sa aton nga pungsod. Hindi sa piyak sa mga pamahog nga dala sa tensyon kung kinagamo sa Middle East, affecting not only the Philippines but even sa iban pa nga pungsod sa bugos nga kalibutan. Ini kay iban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and performed a fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:43 sa aga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mabiyan sige po nagapamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Ginapabaskog pa sa Department of Agriculture ang mga tikang sini para mapunggan ang pagtaas presyo sa labing importante nga balaklon kasunod sang oil price shock kadalasang tensyon sa Middle East. Ini matapos ang naging report sa Philippine Statistics Authority nga nagsaka sa 6.1% ang food inflation sa Abril kag lakip sa nag-amot diri ang pagsaka sa presyo sa bugas, mais, isda kag utanon. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bisan bastante ang supply sa pagkaon sa pungsod, ang mataas nga presyo sa produktong petrolyo ang nagduso sa pagtaas ang gasto sa transportasyon kag lohistika nga nakaapekto naman sa presyo sa pila ka mga balaklon. Agud mabuhinan ang mga pressure sa gastos, ginbalik sa Department of Agriculture ang food lanes kundiin gindula ang toll fees para sa mga agri-truckers kag ginbuhinan man ang port charges. Nag-roll out man ang gobyerno sa fuel subsidy para mapadugo ang gasto sa distribusyon.
Ginpabaskog sa ang DA ang market monitoring agod nga mabuhinan ang tuman nga saka sa presyo. Padayon naman nga ginaduso ang mga programa kaangay sa benteng bigas kag rice for all para sa mga lumuluyo, especially sa mga vulnerable sector. Samtang magluwas diri mabiyan, inpabutyag sa nga Department of Agriculture nga ginalauman nga ipagwa sa labing madali nga tion ang executive order para sa pagpatuman sang 50 pesos nga price cap sa imported nga bugas. Ginkumpirma ni Department of Agriculture o kung DA Assistant Secretary Genevieve Vilicaria Guevara kasunod sa giniwat nga price monitoring sa Project 4 Public Market sa Quezon City ang ini nga plano. Sunod kay Asad Guevara katuyuan sa price cap nga mapunggan ang tuman nga saka sa presyo sa imported rice kag mapabilin nga kasarangan sa tunga sa epekto sang kinagamo sa Middle East. Kag wala labot ri sa price monitoring sang DA nagdangat man sa 600 pesos kada kilo ang imported rice, samtang yara naman sa 48 pesos ang binhi rice kag supply sang Food Terminal Incorporated. Dugang niya sa tiyon nga mga epektibo na ang price cap, mas magahugot na ang DA ilabi na sa mga nagapamintahang retailer. Una na nga ginmaduan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang DA nga siguraduhon nga bastanteng supply kag parubuon ang presyo sang bugas sa pusod kasunod sa nabalhag nga mataas nga food inflation. Samtang magluwas sa bugas, ginakonsiderawan sa Department of Agriculture ang posibilidad nga magpatuman sang price cap sa pila ka mga balaklon kaangay sang carrots kag baboy. Nagip sa mga ginatunan ng pagbutang sang price cap nga 100 pesos kada kilo sang carrots kag 380 pesos sa kada kilo sang pork liempo nga subong nagadangat ng mabiyan sa masobra 400 ang presyo kada kilo sa mga merkado. Mas mayo gini nga may price cap kita, especially nga ti subong o madamo sa mga nagabakal sa mga baboy. Hindi sunod-sunod ang fiesta sa kaumahan. Kag balaan taman nga ang baboy ang isa sa mga masaming nga ginaluto kung ginahanda sa tagsa ka panimalay. Samtang ginatanaw sa Department of Agriculture ang posible pagbangon sang sektor sang agrikultura sa ikaduha nga quarter sang tuig. Sino kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., manakitan nga pag-ayo sa produksyon sang bugas kadungan sang padayon nga pagsanyog sa sektor sang mga ginasugod nga sapat kag manok. Ini matapos nga naglubos sang 0.3% ang kabugusan nga output sa agrikultura kag subong man sang pangisdaan sa unang nga quarter sang 2026. Sa piyak sini nagabiso ang DA sa mga posible nga katalagman kaangay sang mataas nga presyo sang langis kag epekto sang El Nino nga mahimo makaapekto sa produksyon sa mga masunod nga binulad. Sa piyak sini nagapabiling nga positibo ang ahensya nga makabawi ang sektor sa bulig sa mga programa kag interbensyon sang gobyerno. Mabiyan formal na nga nagpungko sa ila silitag sa mga katungdanan ang mga napilian nga Farmer and Fisher Folk Director sa aton siniiya nga rehiyon. Sa bahin sang Department of Agriculture Western Visayas, napilian nga magpungko bilang Farmer Regional Director or Farmer Regional Executive Director si Regional Agriculture and Fishery Council kung RFC Chairperson Bren Mondihara.
Samtang sa bahay naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, napilian naman nga magpungko bilang Regional Fisherfolk Director si Johnny Valladares, na nagaserve karon nga chairperson sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o kon MFARC sang Ahoy, Iloilo. Mismo ang mga provincial fisherfolk representative ang nagpili kay Valladares na mag-assume sa pila ka papel sang BFAR Regional Director, partikular ang mga non-policy matters kaangay sang pagdusok kag pagpalapnag sa mga programa, proyekto kag aktibidad sang ahensya. Ang pagpahamtang kay Valladares kag subuman kay Mondihar bilang Regional Fisherfolk and Farmer Regional Executive Director ang kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisherfolks Month. Nabroan nga ang bulan sang Mayo ang ginakabig bulan sa mga mangingisda ka mga mangunguma sa pungsod Pilipinas. Samtang update mga biyan tuhoy sa plano nga paghiwat sang Diskwento Caravan o ginpagawa sang Department of Trade and Industry kun DTI Western Visayas ang listahan kaga schedule sang mga lugar nga pagabisitahon kag pagahiwatan sang Diskwento Caravan. Sa Mayo 29 tubtob 31 lauman ang Balik Eskwela Diskwento Caravan sa Kalibo, Aklan. Mahiwaton man nga Diskwento Caravan sa Mayo 17 sa Kaluya, Antique. Samtang may ara naman sang Diskwento Caravan sa mga regular basic needs and prime commodities sa Mayo 15 tubtob 17 sa Rojas City, Capiz. Samtang sa Mayo 15 tubtob Hunyo 7, hiwato naman ang in-store Balik Eskwela Diskwento Caravan sa probinsya sang Guimaras. Sa Mayo 15 tubtob 31, lauman ang Balik Eskwela Diskwento Caravan sa Iloilo City. Kag Mayo 26 tubtob 27, hiwaton man ang Diskwento Caravan sa Lambunaw, Iloilo. Sa mga kultura naton, especially sa mga nanay nga nagaprepara para sa pagbukas ng klase. I-look forward mga biyad ang ining mga Diskwento Caravan. Kung may mga nanuay tuhay ng mga participating stores ang nagatanyag sang ila sini dekalidad ng mga produkto sa mas barato nga presyo during the Diskwento Caravan schedule. Again, sa syudad sang Iloilo, May 15 to May 31. Kag sa Lambunaw, Iloilo, May 26 to 27. Sa Guimaras, May 15 to June 7. Sa Rojas City, May 15 to 17. Sa Kaluya, Antique, May 17. Kag sa Kalibo, Aklan, May 29 to 31. Wala kita sang oras ginabilin sa aton sining nga pagpakalagad diri na gilamang kutuba atong edisyon sa mga adlaw sang Huwebes. Mayo 7 tuig 2026. Ulok na kita sa masunod nga Lunes. Work from home kita buwas. Same time, same station. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical Mr. Alan Defante sa studio. Kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.